Babay, anak. Maluwag na lang po kayong umalis. Anak, hindi pwede. Kailangan namin mag-opisina. Ang daming-daming gastusin dito sa bahay. Ano lang ba yung kinikita ng tatay mo sa pagiging clerk niya sa gobyerno? Ako naman bilang laborer sa Costco. Tay, anong oras po kung babalik? Mayang gabi na, anak. Sige, nasa 8:30 na. Kailangan na namin umalis. Magpapakaiba. Panganay si Ramon sa 6 na anak ni Fortunato at Julie Manahan. Nalulungkot ako pagka paalis na yung nanay ko at saka yung tatay ko. Kasi maghapon na naman akong maghihintay sa kanila. Yung time element na lagi meron silang mga ginagawa, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Nangulila ako. At yung pangungulila ko ngayon, natakot ako na naramdaman ko nag-iisa ako. Sa paglalaro ng basketball, pansamantalang naibsan ang pangungulila ni Ramon. Subalit sa kabila ng may mga kaibigan siya sa court, naging mapag-isa pa rin si Ramon. So ngayon mga acquaintance, sa basketball, they're only acquaintance. So ang relationship wala. Nang magtapos sa kolehiyo, nakapasok si Ramon sa isang malaking kumpanya bilang retail man. Nagpupunta siya sa mga ospital upang magbigay ng sample na produkto sa mga doktor. Nakita ko itong si Imelda Villa Delgado, nursing student siya. So niligawan ko, dinate ko. Palibhasa'y sabik si Ramon sa malalim na relasyon, naging matinik siya sa babae. Nagkakaroon na ako ng interest doon sa babae. So nangyari yung mga pabilis na pangyayari. Nabuntis si Imelda kaya't napilitan si Ramon na pakasalan siya. Nagsama sila hanggang sa nasundan ng panganay na si Ramoncito ng 2 pang anak, sina Patricia Jane at Mark. Saan ka naman galing? Bakit ngayon ka lang? Anong pakialam mo? Anong pakialam ko? Kung hindi pa ako sawa sa aking pagbibinata, bakit nagkaganito ang buhay ko? Hindi dahil sa akin, dahil So parang sinisisi ko ngayon yung babae. Nahirapan siya doon sa pakikitungo ko sa kanya. Natatandaan ko na sinabi ko, ikaw kasi, sabi ko ganun. Tinuktukan ako ng sandok. Sabi, bakit ako sisisihin mo? Sabi niya. So parang nagsisisihan na kami dahil we are both unprepared and immature. Habang tumitindi ang pag-aaway ng mag-asawa, nabaling ang atensyon ni Ramon sa bisyo. Yung sample kasi, supposed to be para sa mga doktor. Pero yung sa akin na nangyari, hindi ko na binibigay, binibenta ko na. May pera ko. So nung dumating na yung pera, nandun na yung udyok ng bisyo. Kasi detailman nga ako dyan, sa probinsya. Mga nadadaanan ko, maraming tao. So yung nag-uusyoso ko, hanggang sa natuto na akong magsabong. Malilit lang ang taya, pero madalas na akong pumupunta. Nagkaroon ako ng interes sa manok. At nagkaroon ako ng interes doon sa labanan, doon sa Rueda. So nasayin ako sa Southern Luzon, Mindoro, Cavite. Nangongolekta kami ng koleksyon. So meron akong OR, merong koleksyon, at may pera. So anong gagawin ng isang nagsusugal? At meron siyang perang hindi kanya, isusugal niya. Hanggang sa nung inaudit ako doon sa resibo, napakalaki na pala nung nadispal ko kong pera. Naintindihan ko yung ibinayad namin doon sa dinispal ko kong pera. Pinag-ipunan ng tatay ko, ibinayad niya doon. So, minamahal din ako ng tatay ko dahil sinagip niya ako doon sa kahihiyan. Hindi naman titigil yung bisyo ko. So, nag-resign ako. Kinalaunay nakapag-training siya sa Bureau of Customs, kung saan naging number 2 siya sa ranking ng bagong batch ng Customs Police. Agad siyang nakuha bilang plainclothes agent. At that time na bagong-bago ako, dumating ngayon itong si Loretta, yung nagtatransact na customs broker. Because customs broker, sinilo ako ng pera. And ano na naman ang gagawin ng isang sugarol? Yung isang nagsasabong, di pupunta doon sa may pera. Doon na unti-unting nahulog yung kalooban ko doon sa may pera. At unti-unti, nagdusa na ng tuloy-tuluyan itong si Imelda, na nanay ng mga bata. Ate, ba't may dala ka paleta? Kaya iiwan ko na si Ramon, hindi ko na kayang pananakit na ginagawa niya. Hirap na ako, sawang-sawa na ako sa pag-aaway namin, iiwan ko na siya. Ate, wag. Huwag ka umalis. Punta ako sa Amerika. Hindi ko sila kayang sama. Paano na yung mga bata, ate? Kawawa naman sila. Ate, wag. Huwag ka umalis. Ate!
Iniwan ni Imelda ang 3 anak sa pangangalaga ng kanilang yaya. Tuluyan namang nakipag-live-in si Ramon kay Loretta. Lalong lumala ang kanyang bisyo, kaya't natuto siyang gumawa ng katiwalian. Noong panahon na ako customs policeman, hahanapan ko ng problema yung mga nagtatransact. Bibigyan ko sila ng problema. Kailangan bigyan nila ako ng pera. Merong informasyon sa akin noon na merong isang container na ninakaw sa pier. So nangyari, sinundan ko. At sinabi ko, hindi pwede ninyong nakawin yan dahil ako customs. Nung binigyan ako ng 300,000, pinakawalan ko na. Tapos nakabili ng mga properties, nakabili ng mga sasakyan because of those illegal transactions. Okay pala na ganito yung style ng gigipitin mo para magkakapera ka. At meron akong pantustos doon sa aking bisyo. At hindi pa ako nagkasya doon sa pagsusugal, nag-alaga pa ako ng manok. Umaga pa lang, alas 4 pa lang, nandun na ako sa manukan. Nag-aalaga na hanggang sa inabot na ng buong umaga. Pagkakain, alauna, pupunta na ng sabungan. Dadalhin na yung panlaban. Pagdating na alas 7, naghanap na ng derby sa big time. At yun, natatapos yun, alas 3, alas 4. So, ganun ang routine. At doon sa sabungan na yun, maligaya ako dahil maraming tao. Ang tawag sa akin, Boss Ramon. So, yun ang gusto ko na pinagpapahalagaan ako. Kaya lagi ako bumabalik-balik. Nasubukan kong pumusta ng 77,000, 110,000. Natatalo ko minsan ng mga 200,000. Anong gagawin mo? Hindi ka naman uuwi. Gusto mong bumawi. So, doon ko natutunan pumunta ng kasino. Doon ko na natutunan magsanlaan ng mga sasakyan, mga lupa at bahay. Namalayan ko na lang, nalanos na lahat. Hanggang sa bandang huli, iniwanan na rin ako nung kinasama ko na customs broker. Naramdaman ko ng mga panahon na yon, nag-iisa na ako. At bumalik yung kinatatakutan ko na mag-isa. Patuloy pa rin ako nagpunta sa mga sugalan dahil gusto ko makalimutan magkaroon ng anesthesia, yung nararamdaman kong takot. Pinaparada ko yung sasakyan doon sa maraming tao. Dahil ayoko umuwi sa bahay dahil takot ako mag-isa. Hanggang sa bandang huli, nakapokus ang isip ko sa pera, sa pagbawi, nakakalimutan at napabayaan ko ang mga anak ko. Lumaki sila na walang ama at wala ring ina. Isang beses umuwi ako sa bahay, papasok yung anak ko umaga. Nang kataon ng mga panahon na yung talong-talo ako. Wala akong kapera-pera sa bulsa. Dad, bayang-baon. Pasok na ako. Ibig sabihin, maglalada ka? 50 lang, wala kang mabigay. Na ha? Ang yabang ko sa sabungan. Pumupusta ako ng mga libo-libo. 10,000, 20,000. Yung anak ko, papasok maglalakad. Yung ibang mga magulang, maaaring napabayaan ng anak, pero binibigyan yung mga anak. Ako mas masahol. Kasi yung mga anak ko, pinabayaan ko na, hindi ko pa binigyan ng pera. Unti-unti nang nakita ni Ramon ang pagkawasak ng kanyang buhay. Isang beses, tumatakbo ako sa West Avenue. Meron akong nakitang karatula, Jesus Saves, diyan sa Capitol Baptist Church. Tumigil ako doon sa karatula. Tapos umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, kung totoo ka, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa akin, ba't ako nagkaganito.